Welcome back to our channel! I'm Adeline! Eden! Yay! Are you Eden? Are you Eden? Yes! No, I'm Eden. You are? Eden. Today, 我们要去哪里？去公园。去公园 in the playground. Yes! Inuwi ko kasi siya, guys, dito sa Taoyuan. Noong Friday pa. So, ngayon, Sunday, gusto kong gumala kami. Busy kasi ako nung Friday at saka Saturday. Hindi ko siya nailabas. Tapos ngayon naman, sumasakit ang aking puson. Kaya hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang gulo-gulo ng batang to. Ang laki. Ang bilis-bilis lumaki. What do you wanna eat? Mian-mian. Mian-mian. And what else? Lolo. Roro. What else? Fan-fan. What else? Dan-dan. Egg? Okay. Okay, let's go. Yeah. Ayo. Sobrang happy ni Adeline. Alam niyo, ang liit-liit ng mukha ni Adeline sa personal, pero sa camera, ang laki-laki. Look! Can you smile? Can you smile to them? Over naman yung smile mo. Yeah! So cute! Hindi ako makagalaw ng maayos ngayon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sumasakit nga kasi ang puson ko, pero gusto kong ilabas si Adeline. Do you wanna go to Chongli? Yeah. Yeah. Kahit saang lugar naman, gustong puntahan ni Adeline. Ayan, no? Can you give me a smile? Cute face? Ganyan ba yung cute face? 不要这样子. Look, mommy. Look. Ginagaya na talaga ako na itong batang. Okay, let's go na. Mag-prepare muna ako. Oh, tara na. Let's go, let's go. 要不要喝水? Ha? 要不要喝水? 很快哦。这里。你再试一次。Repeat again. Okay. 给我。好。好好。Naiihi daw si Adeline. Balik kami sa taas. Iihi daw siya. Now, let's go. 没有，在那边。啊，这边。Oh, you beep. Very good. Let's go here. Nandito na kami sa Chongli. Come. 给我. 会不见哦. Faster. Ang cute ni Adeline. Alam niyo yung pants niya? Ang cute. Pero bitin na sa kanya. Ay! 你又放那边哦. 这样子，妈咪
会忘记哦。哦，好啦，走啦。Nandito kami kila Ate Cindy. Sabi ko sa'yo eh, pupuntahan kita dito. Natry ko dito. First time ko pumunta dito. Oo. Ah, ichihe. Ha, ni siya Gustong-gusto niya kasing magpabuhat. Kapag naglalakad. Grabe. Ang bigat kaya niya, 16 kilos. Pinigla mo naman ako. Naisip mo lang. Naisip ko lang. Sabi niya, let's go outside. Sabi ko, sa playground na naman. Ang init sa playground. Sa labas. Oo. Sige, tara na sa Chongrikang. Guys, may appointment ako ngayon. Magpapa-facial ako. Anong oras na? Ayokong malate. 3 o'clock kasi yun. Eh, anong oras na? 2:43. Kakain muna sana ako. Dito tayo magpapa-facial. Papakita ko sa inyo. Every month, nagpapa-facial ako dyan. Hi. 好。Magre-relax muna ako, guys. Magpapahinga muna ako ng 1 hour and 30 minutes. Wala lang, magkaganda-gandahan muna ako ngayon. Ayan, magsi-sit down vlog tayo. Alam ninyo, na-trap na talaga ako dito sa pagla-life update na to. Nakagawa na ako ng 2 video, ika-3 na to. Yung 2 video na yon, na-edit ko na. I-upload na lang siya. Pero hindi ko siya tinuloy i-upload. Tapos, eto ngayon, paulit-ulit ako nagbablog. Hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin sa inyo. So, ang daming nagtatanong kung ano nangyari sa amin ni Jack. Ang daming nagko-comment kung ano ba nangyari sa amin ni Jack. Hiwalay na ba kami ni Jack. Yung pinagdaanan namin last year ni Jack, sobrang mabigat talaga. As in, nasa punto na kami na maghihiwalay na talaga kami. So, ang dami namin hindi pagkaintindihan ni Jack. Andyan na yung language barrier. Number 1 talaga. At yung wala kaming maayos na communication. Pangatlo, yung hindi namin ina-address yung problema. Kundi hinahayaan namin na lumipas yung oras, lumipas yung araw, buwan, taon, tapos mauungkat na naman siya. Yung gusto kong i-express yung sarili ko, gusto kong i-express lahat ng sasabihin ko, hindi ko masabi. Kailangan kong i-translate, Google Translation, tapos siya, pag magsasabi naman siya sa akin, hindi ko rin naiintindihan kasi malalalim na yung mga salita niya. Alam naman natin na hindi perpekto ang buhay may asawa.
Pero yung last year na pinagdaanan namin ni Jack, yun yung talagang pinakamahirap na stage. Alam niyo, napagod akong umiyak. Napagod na ako sa lahat ng bagay. Wala na rin ako ng interest sa mga ginagawa ko, kagaya ng pagbablog. Tinigil ko na nga ang pagbablog, pagpo-post ng pictures, pagpo-post sa Facebook, sa IG. Hindi na ako madalas mag-upload. Nag-i-stories, oo, kung naka-follow kayo sa aking IG. Andun na ako sa point na hindi ko na rin kilala yung sarili ko. Hindi na ako yung dating Eden. Alam niyo yun, extrovert talaga ako. Pero parang nagiging introvert na ako. Guys, lumabas muna ako. Ayan. Lumabas muna ako para magmuni-muni. Ganda ng sunset, kaharap ko mismo. Alam niyo, hindi ko talaga matuloy-tuloy yung pagkukwento ng life update na to. Hindi ko alam kung bakit andito yung feelings ko na pagod na akong ikwento ito. Pagod na akong pag-usapan tong ganitong topic. Pero kung gusto nyo malaman, sige, tutuloy ko pa rin yung pagkikwento. Pero siguro hindi na by detalyado kasi ayoko na lumala yung misunderstanding. Katatapos kong maligo, si Adeline may pasok na siya bukas. Ayun, magpa-fast forward na ako sa aking kwento. Naging okay naman kami ni Jack. Nakikita ko naman yung pagbabago niya. Nag-usap kami ng masinsinan. Masinsinan? Oo, kasi kailangan talaga may pag-uusap na walang halong ego, pride. Alam niyo yun? Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo sa may mga asawa dyan. At, ayun, magkaiba nga kasi yung culture namin, kaya ang hirap din. Tapos, isama mo pa ang language. Ngayong March lang kami naging okay, guys. Sobrang tagal. Pero, never akong nag-post ng kahit ano. Kasi, alam nyo yun, hindi magandang pinopost din pagka nag-away kayo ng husband mo. Or, alam nyo yun, sana naiintindihan nyo ako. At saka, ayoko na rin na makita pa to ni Adeline soon kapag alam niya na, kapag may isip na siya. Iba na kasi ang social media, baka iba yung impact kay Adeline kapag nakikita niya yung mga ganitong problema sa mga vlogs ko. Mag-8 years na kami ngayong taon. Marami ako natutunan sa aming pag-aasawa. Hindi palaging madali, pero sa bawat pagsubok, natutunan ko na ang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isang pinaka-importante. May mga pagkakataong nawawala ang lambing at pagiging malapit sa isa't isa. Pero kapag nag-usap kami ng tapat, doon ko na-realize kung gaano kahalaga ang pagiging magka-partner sa buhay. Ang divorce dito sa Taiwan ay napakabilis ng proseso. Kapag gumive up ako, anak ko ang unang masasaktan. Ang bawat relasyon ay may mga highs at lows. Hindi laging perfect, pero kung parehong may malasakit at handang mag-adjust, magiging mas magaan ang lahat. Kaya kahit may mga araw na mahirap, pinipilit ko pa rin magsikap at mag-grow kasama ang asawa ko. Hindi ko rin nakakalimutan na mahalaga ang pagpapatawad at pagiging bukas sa pagbabago. Sa kabila ng pagsubok at magulong isipan at puso, natutunan ko na ang marriage ay hindi tungkol sa pagmamahal, kundi sa pagtutulungan at pagpapatawad. Ang susi ng matagumpay na relasyon ay hindi isang overnight na success. Kailangan pagtrabahuan araw-araw. Ang komunikasyon, pagmamahal, pagpapatawad at paggalang sa isa't isa ang magpapalakas ng inyong pagsasama. Ang dami kong natutunan sa pagsubok na dumating sa amin ni Jack. Feeling ko talaga nag-matured ako dun eh. At ayun, ngayon, mas naging okay na. Abangan ninyo yung next vlog natin. Gusto niyo pa rin ba talaga kaming mag-vlog? Thank you so much for watching. At sana supportahan niyo pa rin kami sa mga susunod naming vlogs. Hala! Bye!